Dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Smoke signals ang buhay, tinausok may pinanggagalingan, may dahilan. Ang ating mga gunitain, ang ating mga pangarapin, ang ating mga pangamba ay maugat natin sa ating sarili. Narito ang smoke signals, tulong sa iyo para sa isang makabuluhan, makahulugang perspektibo sa buhay. Smoke signals. Shaking hands, saying how they do. They really say. Alam niyo yung mga China wares, yung mga plato ng unang panahon, di ba, nirregalo kadalasan yan sa mga kasal, pag kinasal ka, dahil nagregalo ng plato, yung mga China wares, yung mga tunay na China wares. Alam niyo ba, na through all the years, yung mga China wares na yan po ay nagkakaroon ng parang mga lamat-lamat na maliliit. Na? Yung parang mga guhit-guhit, maliliit ganun, no? Tapos magtataka ka kasi hindi naman laging ginagamit yung China wares, pero nagkakaroon siya parang mga lamat-lamat na maliliit, no? Eh ano ngayon? Ganito ho yan. Pagtingin nyo sa salamin minsan, di ba? Minsan nakakita rin tayo ba ng mga medyo lamat-lamat sa mukha natin. Diba? Mga lamat-lamat sa mukha natin. Lamat-lamat. Yung mga kulukulubot na maliliit dun sa mukha natin, minsan nakikita natin. At minsan naiinis tayo, di ba? Kakainis naman. May kulubot ako, may wrinkles ako, etc. etc. Alam niyo sa China wares, mabalik tayo sa plato. Habang tumatagal, nagkakaroon ng mga maliliit-liit na lamat-lamat doon, no? Alam niyo ba lalong nagmamahal ang mga China wares? Oo, nagiging mas precious sila. Alam niyo, tignan po natin. Yung mga lamat-lamat po, yung mga kulukulubot na maliliit yan sa mukha natin, yan ba ay palatandaan? Palatandaan ba yan na tayo ay may pinagkatandaang mabuti? O tayo ay parang walang pinagkatandaan? Aray ko naman, ano naman yun? Hindi, ano yan eh, di ba? Sa tuwing mapapatingin kayo sa salamin, mapapansin niyo may mga bagong linya sa mukha natin, di ba? Hindi natin maiwasang isipin, no? Sana, eto mga linyang ito sa aking balat habang ako'y tumatanda, maging katulad din ng mga lamat sa China ware na nagpapatunay na sa dami ng mga dinaanang karanasan, higit na nagpapaganda sa aking larawan sa harapan ng Diyos, di ba? Di ba? Yung mga lamat kasi, yung lamat na yun sa China wares, nagbibigay po ng kaibang disenyo, no? Na higit na nagpapaganda, nagpapataas sa halaga niya. Parang katulad din sa atin. Pag dumating na po tayo dun sa time na medyo may mga kulubot na tayo, kulubot, mga wrinkles dyan sa ating noo, dito sa gilid ng mata. Sana'y dumating ang panahon yon na sa bawat tingin natin, sa bawat guhit, may naaalala tayong karanasan na kinatutunan natin ng magandang leksyon sa buhay. Kasi kung ang bawat guhit na yan, nandiyan sa ating noo, sa mga gilid-gilid ng ating mata, gilid-gilid ng ating ilong, gilid-gilid ng ating labi, ay mga guhit o mga kulubot na walang maibigay po sa atin na alaala ng karanasang natutunan natin sa buhay. Parang wala, useless po yung bawat wrinkle natin. Parang wala tayong pinagkatandaan. Ikaw ba? May pinagkatandaan ka ba? Hindi mo ba kinaiinisan ng bawat gatla sa iyong noo? Ang bawat maliliit na mga wrinkles dyan sa gilid ng mata, sa iyong mukha, sapagkat alam mong sa bawat gatla, sa bawat guhit, sa bawat kulubot, may mga karanasang dinaanan ka na nagbigay sa iyo ng isang napakagandang leksyon sa buhay. Ngayon, ang ipanalangin natin, sana mga linyang yan sa ating balat habang tayo tumatanda ay maging katulad din ng lamat sa China ware na nagpapatunay sa dami ng mga dinaanang karanasan at higit na nagpapaganda sa ating larawan sa harapan ng Diyos. Kapatid, higit na mas mahalaga ang kagandahan ayon sa paraan ng Diyos kaysa paraan ng tao. Sikapin ho natin na kahit na may mga gatla na tayo, dahil sa ating sinusunod ng Diyos, ay mas maganda tayo sa paningin ng Diyos at hindi lamang sa tao. Of people going by. Ikaw ba naniniwala doon sa mga
sa, yan, Chinese astrology. Anong year ka ba? Hindi ko din po alam kung ano Hindi mo yung alam. 1974 po ako, pero Nakto, pinangalandakan talaga. 1974 ako. 1974, proud to be 34. Hindi po ako naniniwala dyan kasi gawa din lang naman din ng tao po yun. Mm. Kasi kung maniniwala ka, I don't have, hindi po ako against sa mga naniniwala po ng ganun. Pero, May respeto din naman natin yun. nire-respect ko, pero I myself is not practicing that one. Mm. Yung iba-ibang fruit, ganito, hindi ko po pinapractice yun. Cute lang siya, no? Cute lang siya as kaugalian, pero wag natin i-angkla doon. Kasi parang ganun din yung Queen, alam ba, mayroon kang krus. Ala naman talagang ano yan, kaya lang kapag tinurin mo yung krus mo na agimat na, di ba? Itong opo. krus ko nakakagamot to, ilalagay ko siya sa sugat mo, yan, yun, dahil sa krus na yun, ayaw din natin nun, hindi rin tama yun, di ba? Opo, kasi, siyempre mas nananalig pa din po ako sa Panginoon. Ayun, pag titignan natin yung, yung feng shui, di ba? Meron din namang iba doon na medyo scientific. May medyo iba yung scientific din naman. Halimbawa, huwag pagtapat-tapatin yung pinto. Logical naman yun, di ba? Logic. Oo, yun nga po. Kasi kung magkakatapat yung pinto mo, nagsilabas, magbubunggo-bungguan lang kayo dyan, di ba? O kaya, wag kang maglalagay ng lamesa sa ilalim ng hagdan. Siyempre, mauuntog ka, di ba? Tama nga po yun. Oo. Hindi po talaga pwede. Tapos yung mga ganon. location ng mga bintana mo, dapat pinapasukan ng energy ng araw. Tama rin yun. Kasi, siyempre, yung disinfectant quality ng init ng araw, malaking bagay nakakapatay ng mga germs yun eh. Oo po, tama po yun. Pero yung sa charm, yung sinusuot sa katawan, hindi din po ako naniniwala doon. Yung maliligtas ka sa ganito, and yung malas, pantanggal ng malas, pampaswerte. Tama po yung sabi nyo, paano ka po yayaman, paano kung tamad? Wala din, di ba? Pero masipag ka magbasa ng horoscope. Hindi din po ako nagbabasa. Ang zodiac sign mo, Pisces ka eh. Ayun po, Pisces. Oh, Yun, hindi alam ko totoo po. yan, hindi totoo yan. Alam mo bakit? Kinuwento na sa akin ng kaibigan kong duwende yan. Hindi totoo yan, mga zodiac. Actually, may isa sa email po yung Sarah Best, ano daw siya. May nag-email sa akin, Best, yung manghuhula. Sinulaan niya ako, this day, naka-indicate po lahat eh. May financial blessings daw po akong matatanggap ngayong araw na to. January 26. Ngayon? Ako daw po yun. Sino kaya Balato ha. Biglang naniwala. Siguro ako, kung talagang kalooban ng Panginoon na ako'y pagyamanin, why not? Basta ang prayer ko lang po eh. Shower me with abundant blessings so that I will widen my horizon. I can widen my horizon. Yun, naalala mo yung prayer na yun. Oo. Expand my territory, di ba? Sino yung nagdasal na? Naalala mo? Hindi po. Si Yabes. Prayer of Yabes, di ba? Si Yabes, J yun, kaya lang Yabes ang bigkas. Pero alam mo ba, ibig sabihin ng pangalang Yabes, natalakay kayo last week eh. Ibig sabihin nun, painful. Kasi nung ipapanganak siya, yung nanay niya, nahirapan yung anak. Nahirapan yun, yung nanay po sa niya. panganganak. Kaya pinangalan sa... Naalala ko po yung kwento ngayon. Pinangalan sa kanya painful na equivalent na Yabes. Pero siya, hindi siya nahihiya, talagang dinidiretso ng Diyos na hinihingi yung kanyang biyaya. Ganon din kaysa umasa tayo sa mga astrology, no? Pwede naman natin diretso yun si Lord eh. Lord, pahingi po 2 milyon, 2 milyon at kalahati. Gusto mo pati centavos. Pwede naman at dapat tayong hindi mahiya na humingi sa Diyos sapagkat siya naman talagang dapat nating hingan, Yes, diba? yun po. Kay Lord po lahat tayo manalangin, hindi po sa ganito, sa dragon, baka lang tayo sunugin pag sa dragon tayo nanalangin. Si Dragona. Ayun nga. May mga kasama ka dyan, mga chikiting. Meron na pong nagdatingan na po, kaya medyo okay. nag-iingay na po. Okay, greet ka na. Okay, binabati ko po yung nasa conference ko ngayon sa LMU, si Sister Rachel, si Sister Wen, Si Beth. si Sister Beb, ayun po. Saka lahat po ng nakikinig sa LMU, si Brother Joss, si Brother Jeff, nakalimutan ko yung name niya, pero na nag-work po dyan. Magandang umaga po sa inyo. At saka sa mga namamahala, nasa gobyerno ng Olonga po, patuloy po sana kayong i-bless ng Panginoon.
para makapagsilbi po kayo ng taus-puso. Ayun. Yun, mahirap-hirap yung huling dasal Kay mo. Kagawad Jong at saka kay Kagawad JC. Ay, ganun. Umilig naman ako sa'yo. Narinig mo na si Kagawad Jang sa Kagawad Chase dito. Talaga binamatin mo. Alam mo, best Oh, friend yun. yun. Mag-best friend. Kaya nga po. Mag-best friend. Hindi pa ata nagkikibuan hanggang ngayon. Sana magbati na po sila. Malapit na po ang February 14. Ayun. Hindi, Saka kayo syempre. bilang edit po. Kumusta na po kayo? Mabuti ka papanalo niya bilang presidente ng PMAP Subic Chapter, yung People Wow. Management Association of the Philippines. Congratulations po.